Hello guys, magandang araw at welcome po muli sa aming channel. Ang video natin for today guys ay ang pag-lowered nitong ating Burgman Street EX. So na-lowered na natin yung harap, nagbawas tayo ng 1.5 cm. Dito naman sa likod magpapalit ako ng shock. From stock to RCB na 295 monoshock. So ito yung parcel natin. Ang una kong kinonsider ay yung single shock na 275. Kaso dun sa description parang usually pang Mio siya. Ito naman ay ginagamit siya sa click. Sa nakita ko sa mga comment or sa review. Kaya ito yung binili ko. At ito guys ay 295 cm yung haba. So upon checking, nakita ko dito sa shock na to, meron siyang rubber damper sa loob. In case na tumukod or para hindi masyadong malakas yung pagtukod kung sumagad, at meron din siyang cover. Ito naman yung itsura niya, so compare dun sa stock, so mahigit 1 pulgada yung mababawas natin sa height nitong ating motor. Dito naman guys sa pagpapalit ng shock, yung pinakasimpleng method lang yung ginawa ko. Sinungkit ko na lang siya dito sa labas. Hindi ko na tinanggal yung U-box tsaka yung gasoline tank cover. Ito guys, itong tornilyo dito sa baba, ito ay size 12. So size 12 yung ginamit kong socket dyan. Tapos doon naman sa taas ay size 14. Nga pala guys, pag ito gagalawin natin, wag natin kalimutang lagyan ng kalso yung harap ng motor or yung parting araro ng motor. Huwag natin kalimutan lagyan ng lifter or ng kalso nga. So ayan, ganyan lang guys. Size 14 sa taas at size 12 sa baba yung socket wrench na ginamit natin. So ito yung comparison ng height or ng haba ng stock versus dito sa binili nating RCB monoshock. Tapos ito guys, bago natin ilagay yung shock, so meron siyang bushing. Dapat lagay natin yung bushing tsaka itong mga spacer or washer. Importante yan guys para hindi masyadong makalog yung pag-bounce ng ating motor. Itong nabili nating shock, so unlike nung stock na shock ng Burgman, merong built-in na nut or naka-welding na nut dun sa mismong shock. Ito naman wala siyang ganon, pero may thread. Pero bumili pa rin ako ng bukod na nut at ng washer para mas stable yung itong ating shock. So hindi siya masyadong wiggly or hindi siya masyadong malikot. Size 12 din yung binili kong nut. At ayan guys, so mas stable yan kapag ganyan yung ginawa natin. At ito na yung itsura ng ating motor matapos ko siyang palitan ng shock. So mas bumaba siya at mas komportable na akong gamitin yung motor. So ito, nakaset pa siya dito dun sa pinakamalambot na parang ngipin nung or step nung shock. So isinit ko siya, siguro naka 5 pihit na ako para mas tumigas yung bounce nung shock. So mas gusto ko yung tindig niya ngayon kaysa dun sa kanina bago natin palitan. At mas maganda siyang tignan para sa akin guys ha. So ito yung performance ng motor natin. At ganito siya. So medyo lumapat na ng bahagya or mas nakalapat na yung paa ko, unlike dati na tiptoe. Ngayon siguro nasa kalahati na ng paa ko. Kumbaga komportable na siyang gamitin, okay na. So, hindi na siya mahirap iatras at hindi na siya mahirap ding gamitan ng paabante.
So ito guys yung ating motor, medyo magpapabalik-balik ako dito para makapakita sa video natin na komportable na siyang gamitin. Although okay naman yung dati bago ko siya palitan, kasi sanay naman din ako sa matataas na motor. Pero syempre sa ngayon, iba pa rin yung mararamdaman mo yung comfort habang nagdadrive ka, habang nakarest ka sa traffic, or habang may hinihintay ka. So yan guys yung ating motor. Tapos malambot siya. So malambot siya in a good way. So hindi siya tumutukod, basta iset lang natin ng tama yung gear or yung ngipin or yung step. Hindi ko alam kung natawag dun nung shock. At hanggang dito na lang guys itong ating video. Salamat sa panonood, at kung nagustuhan niyo po itong aming vlog, pasuyo naman po, palike naman yung ating video at pasubscribe po ng ating channel. So hanggang dito na lang po. Salamat. Ingat.